As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. At sa mga awit, Kabanatang 30, talatang 5, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay laging may bagong paglalaang pagpapala sa bawat umaga. Ikaw ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Binabati po natin ang lahat ng mga sumusubaybay sa kanila pong mga radyo na mga nasa sasakyan. Mag-iingat po kayo sa inyo pong pagdadrive. At ganun din ang ating mga kaibigang nanonood sa atin pong social media. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong maagang paggising, sa inyo pong pag-tune-in dito po sa ating himpilan. Ganun din po ang ating mga kaibigang nakikinig sa iba't ibang mga affiliates sa station ng AWR 89.1 FM dito po sa kabuuan ng Luzon. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Dito sa ating programang Rise and Reflect ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. At itutuloy po natin ang aklat na ating binabasa, ang Hebreo, Kabanatang 12 tayo, talatang 25 hanggang 29, mula po sa ang Bible Pinoy Version. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Siguraduhin ninyong makikinig kayo sa nagsasalita sa inyo. Kasi kung hindi nakatakas yung mga hindi nakinig doon sa nagbigay sa kanila ng mensahe dito sa lupa, lalo na tayo, hindi tayo makakatakas kung tatalikuran natin ang nagsasalita galing sa langit. Noong mga time na yon, niyanig ng boses ng Diyos ang mundo. Pero ngayon, nangako siyang yayanigin ko ulit, hindi lang ang mundo, kundi pati ang langit. Maliwanag na pinapakita ng salitang ulit na aalisin lahat ng mga create na bagay na kayang yanigin para maiwan ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya maging thankful tayo dahil nakatanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig.
Sambahin natin ang Diyos sa paraang matutuwa siya. Gawin natin yon na may takot at paggalang. Kasi totoo ngang nakakawasak na apoy ang Diyos natin. Ang kahariang hindi mayayanig. Ang mga tao ay may iba't ibang nabuong ideya tungkol sa Diyos. At taliwas sa pinaniniwalaan ng ilan na hindi natin kaibigan ang Diyos. Ngunit hindi rin siya isang lolo na ibinibigay ang lahat ng luho ng apo. Hindi rin siya isang spiritual na genie na pagbibigyan ang bawat kahilingan natin. At lalong hindi siya isang parang ATM na sa pagpindot natin ay maglalabas ng salapi para tugunan ang ating mga pangangailangan. Ang Hebreo, Kabanatang 12, talatang 29 ay nagtuturo sa atin na isipin ang Diyos ng may paggalang at pagkatakot. Ituring ang Diyos sa dapat na pagturing sa Kanya bilang manlalalang, may-ari ng ating mga buhay at ating tagapagligtas, may paggalang at pagkatakot. Ang kulog na kasabay ng pagbibigay ng kautusan doon sa bundok ng Sinai ay isang hudyat na ang Diyos ay apoy na tumutupok. Sang-ayon din yan sa Deuteronomio, Kabanatang 4, talatang 24. Sa Hebreo, Kabanatang 12, talatang 28, ganito po ang nakasulat. Tinanggap natin ang isang paghahari na walang makakayanig. Kaya nga, tayo nawa ay magkaroon ng biyaya na sa pamamagitan nito, tayo ay maghahandog ng paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos na may banal na paggalang at pagkatakot. Ibibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng pagsamba, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos na lumalang sa buong sanlibutan, siya ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin. Itinuturo ng kautusan na ang lahat ng nagkakasala ay nasa panganib ng galit ng Diyos. Hindi pinapatay ng Ebanghelyo ang apoy ng kabanalan ng Diyos. Hindi rin ito kinakansela ang araw ng paghuhukom. Sa halip, ang Ebanghelyo ay naglalaan ng kapatawaran, kagandahang loob at isang ligtas na lugar na tatahanan pagdating ng araw na iyon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mga naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo ay tumatanggap ng isang kaharian na hindi mayayanig, sang-ayon sa talatang 28. Ang tinig na yumanig doon sa bundok ng Sinai sa pagbibigay ng kautusan ay naglalarawan ng mas malaking pagyanig na magaganap sa katapusan ng panahon. Ang tinig na nagsasalita sa Sinai ay niyanig ang lupa kasama ng lahat ng nakarinig nito, sang-ayon sa talatang 26. Kaibigan, sa huling paghatol, yayanigin ng Diyos hindi lamang ang lupa, kundi maging ang langit. Ang talatang ito mula sa Hagay, Kabanatang 2, talatang 6 ay nagsasabi tungkol sa darating na paghuhukom na magpapabago sa langit at lupa at lilikha ng isang bago at maayos na sanlibutan. Ang lumang lupa, kaibigan, ay lilipas at papalitan ng bagong langit at bagong lupa sang-ayon sa pangako ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talatang 1. Ganon din sa Isayas, Kabanatang 65, talatang 17. Kung saan nananahan ang katwiran, sang-ayon sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 13. At sa talatang ito ng 2 Pedro, ganito ang nakasulat. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak, anungang pagkatao ang nararapat sa inyo. Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. Sa araw na iyon, ang langit ay masusunog at mawawasak. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan
ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Ang katuwiran ay nananahan doon. Sang-ayon kay Apostol Pedro sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 13. Ipinaliwanag ng scholar sa Bagong Tipan na si F.F. Bruce na ito ay isang larawan ng katapusan ng kasalukuyang kalagayan ng mundo natin, kung saan ang lupa at langit ay tumatakas mula sa mukha ng hukom sa malaking puting trono. Si Jesus, kaibigan, ang hukom. Tatanggapin niya ang lahat ng lalapit sa kanya ng may pananampalataya. Ang mga tumatanggi sa kanya ay tinatanggihan ang buhay na walang hanggan. Wala silang magiging lugar sa kanyang hindi nayayanig na kaharian. Kaibigan, anong mahalagang punto ang nagawa sa iyo ng talatang ito tungkol sa katangian ng Diyos at ng kanyang kaharian? Paano nito hinuhubog ang ating kaugnayan sa Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa social media, Facebook page o kaya ay YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section. Sa pagkakataong ito, nais ko po kayong anyayahan na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, napakalaking kaaliwan na sa magbabagong mundong ito ay mayroong isang bagay na hindi matitinag, ang iyong kaharian, kung saan nananahan ang katuwiran. Inyo po kaming tulungan, Panginoon, na maging karapat-dapat na mamuhay sa iyong kaharian. Sa pagkakataong ito, akin din pong itinataas ang mga panalangin at kahilingan ng amin pong mga tagapakinig. Mayroon po silang iba't ibang mga pasanin. Ang ilan po sa kanila ay may kahilingan para po sa karunungan at talino ng kanilang mga anak, lalong-lalo na po ang mga naghahanda para po sa licensure exam ngayong darating na buwan. Kayo po ang mga siwa sa buhay ng mga kabataang ito, Panginoon, upang kanila pong maipasa ang kanilang board exam at sila po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang may mga karamdaman. Inyo pong hipuin ng mapagpagaling ninyong kamay ang kanila pong mga katawan upang ang mga karamdamang ito ay umalis. Pagpalain din po ang hanap buhay at negosyo ng mga kaibigan naming sumusuporta at mga tagapakinig sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong diringgin ang aming panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa inyo pong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito po sa ating himpilan. Ganon din pong aking patuloy na ini-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang araling ito ay mapapasa inyo kung inyo pong i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero. Ang atin pong numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
At sa inyo naman po na nasa Facebook at saka sa YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. Inyo lamang pong ilagay ang inyong kompletong pangalan at address at amin pong ipapadala ang mga araling ito. Muli, ako po ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.